Yoya, okay? Tanong niya at marang hinaplos ang pangalang nakaukit doon, tsaka bumalik sa akin at kumandong. Mama, Yoya okay? Yes anak ko, okay na okay ang lola mo? Sagot ko sa kanya. Magandang araw po, Nay. Kasama ko maganda yung apong si Paula. Ani ko at sumulyap sa aking anak. Ganda ko, Mama? Ganda ni Nini? Tanong niya. Nini ang palayaw niya. Tawag ng daddy niya. Di niya rin kasi kayang bigkasin ang pangalan niyang Paula, kaya Nini lang. Opo, ganda Nini. Kasing ganda ni Mama. Nakangiting sagot ko. Ganda ko, Yoya. First day po ngayon ng apo mo, Nay. Kung sana lang po'y nandito ka at kasama namin. Sabay-sabay tayo maghahanda at magsa-celebrate ng birthday ng prinsesa natin. Malungkot na sabi ko habang titig na titig ako sa puntod niya. Kakantahan po natin siya ng birthday song. Panonoorin siyang hipa ng kandila niya after niya mag-wish. Dugtong ko at muntik pong pumiyok ang boses ko. Naginit ang sulok ng mata ko hanggang sa unti-unti dumaos-dos sa aking pisngi ang mga luha ko. Pero alam kong masaya ka naman sa kung nasan ka naman ngayon, Nay. Mahal na mahal po kita at mahal ka rin po ng apo mo. Sabi ko at yumuko para makita magandang mukha ng anak ko na kumikislap sa mga mata niya. Iyak ka, Mama? Tanong na maliit na boses at inabot na maliit niyang kamay ang pisngi ko. Yab ko po si Yoya. Yab din po kita, Mama. Sabi niya at halos sangalin siya sa haba ng sinambit niya. Mahal na mahal din kita. Anak ko, ikaw ang buhay ni Mama. Sabi ko at mahigpit siyang niyakap. Kaya pasensya na rin anak ko ha. Katulad ng mama mo, lumaki na rin walang tatay, nakasama at gumabay at ganun din ang mangyayari sa'yo. Pinangako ni Mama na kahit anong mangyari, palagi siyang nasa tabi mo at hindi ka niya iiwan. Kung may magtangkang manakit sa'yo, handa kitang protektahan anak ko. Ganun ka kamahal ni Mama. Na kahit akong masaktan, ayos lang. Huwag ka lang makitang umiiyak at nasasaktan. Mahabang sabi ko. Humalik siya sa pisngi ko sabay na malamig na hangin bumalot sa katawan. Nakita ko pa ang pamilog ng mata niya at sumiksik sa akin dahil sa naramdamang pamilyar na lamig. Yumakap din sa amin si nanay. Naramdaman ko siya. Totoo nga ang sinabi ko na wala si tatay habang pinagbumultis ako ni nanay hanggang lumaki at nagkaisip. Hindi rin naman sa akin kinuwento ng nanay ko ang tungkol sa tatay ko. Di rin ako nagtanong pa kasi parang may bagay siyang iniiwasan at ayaw pag-usapan pa. Kaya hinayaan ko na lang yon. Dumaan kami sa mall saglit para bilhan siya ng gustong regalo kahit alam kong sa daddy niya galing ang pera. Kaya ang ginagawa ko na lang din bumili ng mga tela at magborda ng panyo na may pangalan niya. Pili na anak ko, si Mama magbabayad? Maraming laruan na makikita sa paligid. Ilan din ang bata sa loob na masayang-masayang pumipili ng laruan na nagugustuhan nila. Marami ring mumunting boses, tili at tawa nila. Pero ang aking anak na natiling tahimik, nanonood lang sa mga bata. Paula, may gusto ba ang prinsesa ko? Muling tanong ko sa kanya. Tumagilid ang ulo niya para makita ko at may ngiti sa labi niya. Maya-maya lang may tinuro siya. Akala ko may nagustuhan na siyang laruan pero ang tinuro niya ay batang babae. May hawak na maliit na teddy bear. Ganon ang gusto mo? Tanong ko at binuhat siya. Tumango siya at timakap sa leeg ko. Lumapit kami sa pinaglalagyan ng teddy bear at si Paula mismo ang kumuha. Teddy Bell! Masayang sabi niya at dinala sa dibdib niya at niyakap. Baka ibig niyang sabihin teddy bear. Baby blue ang napili niya. Sakto yun sa baby gown niya mamaya na ipapasot sa kanya. May gusto pa ba ang baby ko? Isang bagay lang masaya na ang anak ko. Palagi siyang ini-spoil ng daddy niya at kung ano-anong manika at laruan ang binibili, mga damit. Pero alam kong lalaki ang anak ko na di masyadong maluho. Isang bagay lang ang bibigay mo sa kanya, makikita mo na ang manapis niyang ngiti. Dahil siguro nagmana sa akin ang anak ko, na kontento sa isang bagay lang. Binayaran ko ang napili niyang teddy bear at umalis na kami pagkatapos. Pero nahinto ako saglit na makita ang family couple sweater. Maganda sa mata ang kulay, purple. Napangiti ako dahil nagandahan nga ako sa sweater. 4 na pares yun, may print sa bandang dibdib. Daddy, mommy, sister and baby brother. Di ko naman yun masusuot kasama ang pamilya dahil hindi na ako magkakaroon pa nun. Ayos na sa akin ang anak ko. Kahit si Paula na lang kasama ko sa buhay, ayos na ayos. Pero at the end, binili ko pa rin ang family couple sweater na yon. Ewan kong bakit, nagustuhan lamang siya.
Naraanan namin ni Paula ang studio at naisipan magpakuha ng litrato namin. Kinausap ako saglit ng photographer at pinaupo kami sa puting sofa. Nalilitong tinignan ni Paula isa-isa ang gamit. Nagtataka siguro ba't nasa loob kami ng studio na to. Para sa first birthday mo anak, remembrance. Pagpapaliwanag ko sa kanya at tumango pa siya. Mahinang natuwa ako dahil parang naiintindihan niya talaga ako. Nakakandong pa rin sa akin si Paula at hawak ko siya sa maliit niyang tiyan. Ganun lang ang post namin mag-iina. Smile ka baby girl, sabi ng photographer at sinilip ko pa ang mukha ng anak ko. Mas nori na bata talaga dahil malapad na ang ngiti. Good girl, 1, 2, and 3. Pagbibilang niya at pagkatapos no nag-flash ang camera at mabuti na lang. Pareho kaming hindi nakaharap ni Paula. 3 kopya ang binigay sa amin, ang isa ay pinalagay ko sa picture frame, yung kasama kaming pareho. 3 magkakaibang post naman ang litrato namin. Pagka-uwi namin sa mansyon, madilim ang sara ng buksan ko ang front door. Bit-bit sa kaliwa at kanan ko ang paper bag na naglalaman ng picture frame at binili kong family couple sweater. May pag-iingat na binaba ko sa sahig. Ba't kaya walang ilaw? Umalis kaya ang ate Lorda at ate Beth mo? Tanong ko na hindi niya sinagot at dahan-dahan naglakad para buksan ang ilaw. Lumiwanag naman at nakita kong walang tao. Nasaan kaya sila? Tingnan natin sa kusina, nak. Tapos na kaya sila magluto? Nagsalubong ang kilay ko dahil halos di nagalaw ang gamit sa kusina. Di ko alam ano mararamdaman ko dahil wala nang ganda ng pagkain para sa birthday celebration ng anak ko. Pero kahit ganon pinilig kong ulot, nakangiti pa rin, binalingan ng tingin si Paula. Magluluto si mama mamaya, ah? Gusto mo spaghetti? Malambing na tanong ko. Opo. Bumalik kami sa sala at kinuha ko sa sahig ang paper bag, tsaka kami umakyat sa kwarto. Pinalitan kong damit si Paula at nilagyan ng pulbos sa mukha dahil pinawisan yata kanina. Nakaupo siya sa kama at nilabas ko naman ang picture frame namin. Saktong laki nito. Pinatong ko to sa bedside table at naiwan sa tabi nito ang 3 copy ng pictures namin. Tinago ko sa closet isa pang paper bag. Di naman yun magagamit kahit kailan. Tara sa baba. Pag-aaya ko sa anak at tinaas sa ere ang kamay niya. Binuhat ko siya tungo sana kami sa kusina ulit na makarinig akong ingay sa labas, sa may garden. Nandun kaya ang dalawa? Di ko sana papansinin pero may narinig akong ingay. Kaya para tingnan ko ano yon, pumunta kami sa garden. Ganon ang gulat ko na makita yon. Narinig kong pagsinghap ni Paula. Ang ganda ng garden. May pinatayong tent na may lettering ng pangalan ni Paula. Maganda ang pagkakadecorate at nagkalat sa baba ang balloons na 2 kulay, blue and pink. Oh my God! May mahaba rin table kung saan nakalagay ang luto ng pagkain at may cake na 3 layer. Maliit na manika sa ibabaw ng cake na may nag-iisang cute na kandila. Happy birthday, Paula! Masaya ako para sa anak ko. Di ko alam sinong tumulong sa kanila ihanda ang gantong klaseng celebration. Sobrang effort ang ginawa nila. Nandun sina Beth at Lorda. Silang 2 lang ang taong makikita namin. Maliban sa isang human-sized teddy bear na tulad ng hawak-hawak niya ngayon. Napahiyaw sa tuwa si Paula na makita na marahang gumalaw ito. Teddy Bell! Masiyang sambit ni Paula at tinuturo niya ang gumagalaw na teddy bear. May hawak siyang cake, sakto ang laki. Kami na ang kusang lumapit sa kanya at nas-excite ang aking anak. Sa tapat ng teddy bear kami huminto. Di ko alam sinong taong nirentahan ng 2 para dito. Nakisabay ako sa pagkanta nila. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish ka na muna bago mo i-blow ang candle mo. Hiyaw ni Beth sa anak ko. Lumapit ako sa may hawak ng cake. Di ko alam kung ba't bigla'y bumilis ang tibok ng puso ko. Tumikat ang anak ko at pinagdaop ang maliliit niyang palad. Panay kuhang litrato sa amin ni Lorda na mas natuwa na makita ang ginawa ni Paula. Akala namin pareho kaming di maririnig ang wish niya. Kahit napakahina pa nun, malinaw na narinig namin yon. Wish ko, birthday ko iyat, katama Diko and Mama, forever. Nalungkot ako sa sinabi niya pero ngumiti pa rin. Tsaka niya hinipan ng candle at tumawa siya na makita niyang picture niya na ulo niya lang ang nakadikit. Binigay na malaking teddy bear ang cake kay Beth at nabigla nang sinakop kami nito ng yakap. Napahilig ako sa malambot na dibdib nito, ganon din si Paula.
Pareho kaming natawa at yumakap din sa huli. Picture na! At yun nga ang ginawa naming tatlo. Ngiti-ngiti ang anak kong nakatitig sa gumagalaw na teddy bear. Nahahawa ko sa ngiti niya, pero nang lingunin ko ang tinitingnan niya ay parang lalabas ang puso ko. Nagsimulang bumilis ang tibok dahil umangat ang magkabilang kamay niya sa ulo niya. Parang huminto saglit ang oras at dahan-dahan niyang tinanggal yon. Daddy! Tuwid na tawag ni Paula sa daddy niya. Malapad ang ngiti ni Paulo. Magulo ang buhok at nababasa ng pawis, pero kahit gano'n ang itsura niya, hindi pa rin nabawasan ang kagwapuhan niya. Happy birthday, baby! Bati sa kanya ng daddy niya at kinuha siya mula sa akin. Pinupog ng halik ni Paulo ang anak namin. Ang ganda nilang tingnan. Dumating po kanina si Sir Paulo pagkatapos ninyong umalis. Akala po namin mahihirapan kaming kumbinsihin ka, ma'am, para magpunta sa kung saang lugar habang ginagawa at hinahanda namin ang mga to. Bulong sa akin ni Lorda na kinumpas ang kamay sa decorations. Pero all in all po, si Sir Paulo lang po talagang halos gumawa nitong lahat. Sobrang effort po ang ginawa ng daddy ni Paula. Natutuwa po si Sir, ma'am. Dagdag na sabi naman sa akin ni Beth. Ngumiti ako at tumistansya sa akin ng dalawa na makita ang paglapit ng mag-ama ko. Nginitian niya ako. Sobra niya talagang mahal ang anak namin at sana lang wag niya sanang biguin ang anak niya. Wag niya sanang saktan to kahit nasa bisig pa niya si Paula at nagawa niyang hapitin ang bewang ko at halikan ng noo ko. Mas lalo nagkagulo ang puso't isipan ko. Di ko alam ba't ginagawa pa rin to ni Paulo sa akin na kung tutuusin, dapat sa anak nilang ginagawa ang mga to. Alam ko na bigo kita noon. Sa araw na to, Rebecca. Pero malaking pasalamat ko dahil binigay mo sa akin si Paula. Mahal na mahal ko siya. Sincere na sabi niya. Tumango ako at kahit papano may pawang sa puso niya si Paula. Kahit hindi ako kasya doon, ayos lang. Masigit na nagpapasalamat ako dahil may lugar si Paula sa mundo niya, sa buhay niya. Nagsimula kaming kumain at si Paula ang nag-aasikaso sa anak niya na ayaw na rin humiwalay pa sa daddy niya. Maya-maya lang may hawak ng regalo sina Beth at Lorda. Tuwang-tuwa ang anak ko dahil sa natanggap niyang regalo. Kahit konti lang kaming naririto. Baby bag na color pink ang anihanda ni Lorda ang regalo na at puro luto-lutuan. Laro ang plato at iba pang mga gamit pang kusina ang kay Beth. Nasakto ba o napag-isipan ng dalawa na yon ang ibibili nila? Ang huling nagbigay ng regalo ay ang daddy ni Paula. Wow! Pareho kaming natawa dahil sa masayang bulalas ni Paula. Bisikleta na pwedeng angkasan ng isang bata ang gilid nito. Parang tricycle. Tuturuan ka ni daddy baby ko ha? Malambing ang sabi sa aming anak. Sobrang liit pa niya, di niya pa kaya yan. Komento ko pero ngumiti lang siya sa akin. Saka na kung pwede. Sa ngayon, pasahero mo ng anak ko. Sabi niya at pinaupo niya ron si Paula. Ang first birthday ng anak ko na uwinin pala sa magandang alaala. Akala ko nga din di makakapunta pa si Paulo dahil birthday din ng kanyang anak na si Zion. Pero di ko inaasahan na siya pa naganda at parang maaga palang planado na palang lahat. Dahil sa pagod ng bata, nakatulog na siya sa bisig ng daddy niya. Pinahiga siya nito sa kama namin at hinaplos pa ang pisngi nito. Kinumutan pa ang anak namin at umupo siya sa gilid ng kama. Pwede ka nang umalis. Salamat sa araw na to. Sabi ko sa kanya at napatingin siya sa akin. Birthday rin ng anak mo, di ba? Kailangan ka rin ngayon ng anak mo. Sabi ko at umuwang saglit ang labi niya at nakita ko ang pagkabigla niya roon. Pero, paano mo nalamang may anak ako maliban kay Paula? Tanong niya at umalo ng kanyang dibdib dahil sa pagbigat ng paghinga. Alam ko lang. Sagot ko at tipid ng umiti. Nag-iwas siya ng tingin sa akin at napakaw mata niya sa bedside table namin. Kinuha ang picture frame at hinaplos yon. Magtataka nga siya bakit ko nga ba alam ang tukol sa anak niya. Walang bagay ang hindi ko alam pagdating sa iyo, Paulo. Sabi ko at narinig ang pagbuntong hininga niya. Ayos na rin sa akin ang ganitong routine natin. Ang mahalaga sa akin, mahal mo ang anak ko. Na anak ko rin, Rebecca. Kaya mahal na mahal ko siya. Hindi ako nagsisising dumating siya sa buhay ko. Ang pinagsisihan ko lang palagi ko nabibigo si Paula. Kaya kung dumating man ang araw na nabigo ko ulit siya, patawarin niya ako. Patawarin niyo ako ni Paula. Sinisikap kong maging mabuting ama at mahalin ng pantay-pantay ang mga anak ko. Pero may isang bagay na bumabagabag sa akin, Rebecca. Mahabang saad niya at parang nasa boses niya ang nahihirapan. Na darating ang araw, kailangan kong pumili, na dapat yung tama, na hindi ko pagsisisihan sa huli, yung tamang desisyon. Makahulog ang sabi niya sa akin at unti-unti akong tiningnan. May lungkot sa kanyang ngiti.
Bago siya umalis ng gabing yon, mahigpit pa ang pagkakayakap niya sa akin. Di ko rin alam saan ko nakuha ang pagkabasa ng balikat ko. Imposibleng umiyak si Paolo. Kinabukasan nagising ang anak kong may ginti agad sa mga labi. Magandang umaga, anak ko. Nakangiting bati ko sa kanya. Yumakap lang siya sa akin at humikab. Napatingin ako sa bedside table na nawala ang litratong nilapag ko sa bedside table namin. Saan niyo napunta? Tana, birthday ko iyet. Narinig kong bulong niya. Kumirot ang puso ko pero dumating ang second birthday niya. Walang sorpresa ang nihanda para sa kanya ang daddy niya. Niregalo walang natanggap mula rito. Ramdam na ramdam naming tatlong lungkot ni Paula kaya't madalas kami na naghahanda para sa kanya. Yung mga tawag namin di na sinasagot ang daddy niya. Naalala ko pang sinabi niya noon sa akin na darating ang araw, kailangan kong pumili na dapat yung tama, na hindi ko pagsisisihan sa huli, yung tamang desisyon. May napili na nga si Paolo at nalulungkot ako para sa aking anak. Tuloy na siyang iniwan at tinalikuran ng daddy niya. Na mapagtanto kong baka yun ang dahilan ay pati ako nasaktan. Parang dinudurog ang aking puso sa sobrang sakit. Mama, di po ba makakarating si daddy? Malungkot na tanong sa akin ng anak ko. Nakayoko at kanina pa niya pinaglalaroan ng mga daliri niya. Nahuhuli kong mariing pipisilin iyon. Today is her 4th birthday. Sa nakalipas na kaarawan niya maliban sa first birthday niya, hindi na namin nakasama pang daddy niya. Palaging kami na lamang tatlo, Nina Beth at Lorda ang naghahanda para sa birthday ni Paula. Lumapit ako sa kama namin dahil doon siya nakaupo. Pagkatapos ko siyang bihisan, tumabi ako sa kanya at barang hinawakan ko ang maliit niyang mukha. Nababasa ko ang lungkot at pananabik sa mga mata ng aking anak. Masuyo kong hinaplos ang pisngi niya at hinalikan ang tuktok ng ulo niya. Palaging busy si daddy para may pambili sa mga laruan mo. Baka nangangambang sabi ko at di ko magawang tapusin dahil sa pamwala ng mata niya at nangangirid ng mga luha niya. Any moment babagsak na yon. Pero birthday ko po ngayon, mama. Dapat nandito po si daddy ko. Palagi na nga lamang po siyang wala eh. Pamayak pa ang kanyang boses. Nang tuloy ang tumulong luha niya, dinala ko sa dibdib ang ulo niya at niyakap siya. Nasasaktan ako para sa anak ko. Nasasaktan ako dahil palaging ganitong eksena naming dalawa tuwing kaarawan niya. Nakakausap naman niya noon ang daddy niya after her first birthday, pero natapos na yon. Noong sumunod ang second birthday niya, wala na talagang paramdam sa amin, na para bang wala na siyang pakialam pa. Mama, hindi ko naman po kailangan ng maraming toys. Gusto ko lang makasamang daddy ko, sapat na po yun sa akin, mama. Palagi po siyang wala sa birthday ko. Sumbong niya sa akin at umalog pa ang balikat niya. Humigpit ang yakap ko sa kanya at hinalikan ng noon niya. Mahihinang hikbinang kumakawala mula sa mumunting bibig niya. Mama, I wanna see my dad. I want him for my birthday. Hindi na po ba niya ako love, mama? Ayaw na po ba sa akin ni daddy? Kaya ba palagi na siyang wala sa birthday ko? Kaya ba hindi siya nagpapakita sa atin? May iba na po ba siyang love? Maliban sa atin, ha, mama? Punong-puno ng hinanakit na tanong niya sa akin. Parang sinasaksak ng patalim ang puso ko dahil sa mga narinig. Mas masakit na ngang narinig kong pag-iyak lang niya at makita siyang ganito. Nasasaktan din siya. Hindi totoo yan, anak ko. Mahal na mahal ka ni daddy. Sobrang love na love ka niya. Ani ko. Sinasabi ko to kay Poinier para hindi niya kamuhian ng daddy niya. Para hindi siya magalit dito. At kahit magtampo lang siya, wag lang lumayo ang loob niya. But where is he, mama? It's my 4th birthday. Where's my dad? Umiiyak na sigaw niya sa akin at tinagod ko ang likod niya. Paulit-ulit hinalikan ang pisngi at noon niya. May regalo naman si daddy kahit di siya makakapunta, di ba? May birthday gift ka from daddy. Pag-alala ko sa kanya. Hindi totoong may regalo sa kanya na matatanggap mula sa daddy niya. Hindi totoong nagpapadala pa rin si Paolo ng mga laruan para sa anak namin. Hindi katulad dati na hindi umaabot ng 2 linggo ay kung ano-ano mga laruang natatanggap ni Paolo mula sa kanya. Pero may sustento pa rin si Paolo sa anak namin. Lumalaki ang pera sa bangko ko at di ko gaanong binabawasan. Kada buwan pa rin ang pagbigay niya sa akin. Nitong 3 araw nakalipas, nakita ko nasa 50k ang pera na ang nag-withdraw ako. Napag-usapan namin noon ni Paolo na kahit 10k lang naman, laman ng bank account ko ay ayos na. Kaya na kaming buhay ni Paula sa halagang iyon.
Sa kumpanya sumasahod kung saan na-hire ang dalawa naming kasama, kaya hindi na naging problema ko. Tinira ko lang ang 30K para may mabalikan naman ako. Dahil inaamin kong natatakot ako na baka pati ang sustento ni Paolo sa anak niya itatalikuran niya. Pero hindi naman. Pero kung mangyayari ngayon, mapipilitan ako maghanap ng trabaho para sa anak ko. Kahit alam kong mahihirapan ako. Napagkasundoan namin na 10K kada buwan ay papadala niya at sumang-ayon naman siya sa akin. Alam ko napakayaman ni Paolo kaya sukli lang sa kanyang 10K. Pero nang pumunta ako sa bangko kahapon at nag-withdraw, nagulat ako na makitang umabot na yun sa milyon. Dinagdagan yata ni Paolo dahil alam niyang birthday ng anak niya. O kung naaalala pa ba niya. Ang tinutukoy ko ng marigalo o kung bumibili nun, sinasabi ko lang sa anak ko na bigay ng daddy niya. May cards pa nga pero paniwalang paniwala siya. Ayoko magsinungaling pagdating sa bagay na yon pero hindi ko kaya makitang anak ko nasasaktan sa paghihintay niya sa daddy niyang walang kasiguraduhan kung ito ba ay darating. Dahil tulad pa rin ng dati walang Paolo nagpapakita sa amin. Di na nakatiis pa ang anak ko at iyak lang siya ng iyak. Sinubukan ko na rin tawagan si Paolo pero hindi rin siya sumasagot. Yung mga text messages ko hindi nire-replyan kaya sa huli sumuko na rin ako. Wala naman ako magagawa pa kundi aluin na lamang ang anak ko. Nakatalugan na ni Paula ang pag-iyak pagkatapos nun. Tila wala na siyang balak i-celebrate ang birthday niya pero napilit pa rin namin siya. Kahit papano naman nalimutan niyang saglit ang tungkol sa daddy niya. Balang araw, anak ko, maintindihan mo rin ang lahat na kung bakit di dito natutulog sa atin si daddy. Na kung bakit nagagawa ka niyang tiisin kahit mahal na mahal ka niya. Dahil may kahati ka sa kanyang atensyon. Si daddy ay hindi para sa atin. Kahit talatang malungkot si Paula, pinilit niya pa rin ipakita sa amin na wala lamang yon. Naayos siya at kaya na rin niyang hintayin ang pagbalik ng daddy niya. Day off ni na Beth at Lorda ng araw na yon. Kaya naisipan nilang umuwi sa probinsya at sinabi ko, gawin nilang 1 linggo ang stay nila kasama ng pamilya nila. Nalungkot man sila dahil 1 linggo nilang di makikita si Paula, kaya naiwan kami ng aking anak sa mansyon. Iniwan ko siya sa may sala habang naglalaro siya sa dollhouse niya. Naging paborito niyang teddy bear niya na pinangalanan na Ponpon. Ang bisikleta niya na kami nagtuturo nun sa kanya dahil hindi niya na nagawa pang daddy niya. Inalikan ko siya sa pisngi dahilan at napatingin siya sa akin. Anong gusto mong ulam mamaya, anak ko? Nakangiting tanong ko sa kanya. Inayos ko pa ang suot niyang headband. Ngumiti siya sa akin at may sagot na kaagad. Yung tuna lang po, mama. Sagot niya sa akin at muling naglaro. Tumayo ako at naglakad na patungo sa kusina. Pero nakarinig ako ng pagbusina ng sasakyan na sa labas ng mansyon namin at baka nasa gate iyon. Di nakatakas sa pandinig ni Paula ang ingay na iyon kaya't gulat na napatayo siya. Si daddy, baka nakalimutan niya po birthday ko kahapon kaya siya nandito? Baka may late celebration po tayo, mama. Nakangiting tanong niya sa akin. Umiling ako dahil nakaramdam ako ng kaba sa dibdib ko. Imposibleng si Paolo iyon. Kahit di niya direktang sinabi sa akin ng araw na iyon na ang pamilya niya ang pinili niya ay alam ko yun ang nangyari. Kaya't napaka-imposible na siya tong dumating dahil may kakaiba akong pakiramdam ngayon. Bago pa makalapit sa front door si Paula, mabilis ko siyang pinigilan. Pinangko ko siya at naguguluhang nalingon niya ako. Si daddy ko na po yun, mama. Gusto ko po siyang makita. Excited na po ako. Excited pa rin sabi niya. Umiling ako at pinaupo ko siya sa sofa. Lumuhod ako para lang magpantay ang mukha namin. Hinalikan ko ang ulo niya at nangungusap ang mga matang tinignan siya. Pwede bang dito ka na muna, anak ko? Tinitingnan lang ni mama ako sinong dumating pero wag na wag kang lalabas hanggat di kita tinatawag. Stay here muna, baby. Sabi ko, di man lang nabawasan ang kaba ko. Paula, maaasahan ba kita, anak ko? Muling tanong ko sa kanya dahil nanatiling naguguluhan pa rin ito. Hindi po ba si daddy ko na yon, mama? Tanong niya na kinailing ko. Kung si daddy yan, tatawag muna siya sa atin bago pupunta rito. Promise me, Paula, na hindi ka alis dito at hihintayin ako pagbalik. Sambit ko at unti-unti siyang tumango. Opo, mama. Alam ko, masunuring bata siya kaya't malakas ang loob ko. Naiwan siya ron at hindi siya susunod sa akin. Humugot muna ako na malalim na hininga. Sirilyapan ko pa ang anak ko na nakatingin sa akin sa mga oras na to. Tsaka ako pinihit pabukas ang doorknob.
Lalo na bakas ang tambol sa dibdib ko na makita kong pulang kotse, halatang mamahalin. Nanginginig ang pinti ko pero nagawa ko pa rin maglakad at lapitan ang gate namin. Bumukas ang pintuan ng pulang sasakyan. At may babaeng lumabas doon. Una ko nakita ang mataas niyang heels kasing kulay ng kotse niya. Napatayo ako ng tuwid na makilala ko kung sinong babae. Walang kasing bilis ang tibok ng puso ko na makaramdam ako ng di maganda. Parang may mangyayari na na hindi ko mawari. Sinulyapan ko ang mansyon ko sa naghihintay sa akin ng anak ko. Tama ang kutob ko na hindi si Paolo ang dumating. Sa halip ay ang kanyang asawa. Oo, ang asawa ni Paolo ang dumating. Paano kaya niya nalaman ang tungkol sa amin? Ang mansyon, may alam na ba talaga siya? Si Paolo ba ang nagsabi sa kanya? Maraming katanungan ay kahirap sagutin ngayon. Tumikim ako at mas lumapit sa gate. Hanggang bewang ko lang ang taas noon at wala akong balak pagbuksan ng babaeng to. You must be Rebecca, the mistress of my husband. Tiimbagang nasabi niya. Napakalamig din ang kanyang boses at unang paghagod pa lang niya sa aking katawan, may pangiinsulto ng mababakas sa maganda niyang mukha. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa mansyon namin? Walang emosyon ding tanong ko sa kanya. Di ko pinhalata na hanggang ngayon kinakabahan pa rin ako. Di ko inaasang magkikita at magkakatagpo kami ng asawa ni Paolo. Hindi ko nga naisip na posible palang mag-cruise ang landas namin na babaeng naging kalaban ko sa puso ng ama ng aking anak. Kaya't maging ako'y nasorpresa pero nalilito ako kung paano niya ako nakilala at